na po lahat. Amen. Sige po. So, unang verse po. Ready, sing. Oh, hail the power of Jesus, sing their angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. The chosen seal of instruction, the ransom from the fall. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Let every ear and every heart on His celestial throne, to Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. Oh, that beyond the sacred throne the athletes may fall, we'll join the everlasting song, and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song, and crown Him Lord of all. Sige po, tuloy po natin ang ating series, Romans. Romans chapter 14. 10 to 12. Right na ba yun? Hindi, plus 10 to 12 na, inaro na kung plus ka na. Ano tayo eh? 13 hanggang 18. Sige po, makipasa po. 13, 18. I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean to him, it is unclean. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace, and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Okay, let's pray. Lord, hindi po sa araw na ito, sa gabi na kung sana ang pagtutulog kami, mapag-aral ng salita, mapag-aral ng ina, at ang yun ng fellowship namin, hindi ko mapag-aral.
nakikita natin dito na tinatapos ni Paul yung discussion patungkol sa Christian liberty. Kung maalala nyo, nagkaroon tayo ng mga serye, no? Nung una, pagdating sa Christian liberty, sinabi natin, yung mga patatatag na Kristiyano, hindi nila kailangan husgahan yung mga baguhang Kristiyano. Yung mga baguhan naman, hindi nila kailangan i-despise yung mga matagal ng Kristiyano. At pagkatapos nun, inaral din natin na kung saan, hindi natin kailangan husgahan ang pag-practice ng kahit sino man ng kanilang kalayaan o liberty na pumili. Dahil balang araw lahat tayo ay haharap sa judgment in the seat of Christ. Yun yung last Tuesday natin. Dahil personally, sasagot naman tayo sa ating Panginoon, mas maigi na huwag natin husgahan ang bawat isa at hayaan ng Panginoon na maghusga balang araw. And ngayon, si Apostle Paul, he goes a step further. Sinasabi niya technically dito, imbis tanungin natin kung may kalayaan tayong gawin ang isang bagay. Ang dapat na tanong, although may kalayaan ka, pwede mong gawin at hindi ka magkakasala, magiging katisuran ka ba sa iyong kapatid? Napakaraming bagay no, na practical na example na pwede natin daanan mamaya. Ang punto lang dito ni Paul, isa ito sa mga malalalim na marka ng isang Kristiyano pagdating sa kanyang maturity. Ang isang immature na believer, ang tatanungin niya palagi, pwede ko bang gawin ang bagay na to na naaayon sa liberty ko bilang isang Kristiyano? Pero ang isang patatag at matinong Kristiyano, ang tanong niya, hindi lang kung pwede kong gawin yung bagay na to. Pwede mong gawin yung napakaraming bagay na hindi ka nagkakasala. Pero ang tinatanong niya, ito ba yung pinaka mag-glorify sa Panginoong Jesucristo? At makakatulong ba ito sa espiritualidad ng mga taong nakapaligid sa akin? So ano po yung punto dito? Totoo na meron tayong Christian liberty. Pero kung matino kang Kristiyano, matatag kang Kristiyano, unawa mo na ang pag-ibig mo kay Kristo at sa kapwa mo ang dapat mag-go-over ang tinatawag nating Christian liberty. Yun ang maturity. Tinuturo ngayon sa atin ni Apostol Pablo na kabanalan, hindi lang yan sinusuka sa kung ano yung mga bagay na malaya kang gawin bilang isang Kristiyano. Pero mas masusukat mo yung maturity mo at kabanalan mo sa willingness mo, kagustuhan mo, sa desire mo na ilimit yung sarili mong kalayaan para sa ikabubuti ng espiritualidad ng mga kapatid mong nakapaligid sa iyo. So, i-consider natin yung tatlong punto sa gabi nito. Una, ang matinong pag-ibig sa ating mga kapatid, i-refuse niyan maging stumbling block sa kanilang espiritualidad. Tagalog po ng stumbling block, katisuran. Pangalawa, kung iniibig natin ng tama ang ating mga kapatid, mas papahalagahan natin yung mga tao kaysa sa sarili nating kalayaan. Pangatlo, yung pag-ibig natin, pinopursue niya yung priority natin na tama at ano yun, ang kaharian ng ating Panginoon. So yung pangatlong punto po, yung tatahi ng objective, ng tamang motibo kung bakit natin gagawin yung unang dalawa. So sabi ni Paul dito, huwag daw tayo maghusga, rather, ang dapat natin inuhusgahan ang ating mga sarili na huwag tayong maging katisuran sa ating mga kapatid. Sabihin, kung tunay tayong nagmamahal sa ating iglesia at sa ating kapatid, hindi tayo magiging katisuran. Sabi dito ni Paul, we must stop judging one another. Paulit-ulit yung commandment dito ni Paul sa Romans 14. Rather, ang sinasabi niya, imbis na husgahan mo yung motibo ng iyong kapatid at conviction ng iyong kapatid, kasi technically, pinag-uusapan naman natin dito yung conviction nila kung magse-celebrate sila o hindi, kakain sila ng karne o hindi. Sabi niya, ang masusgahan natin yung isang bagay na mas importante, nagiging katisuran ba ako? And let us be honest, most of the times, hindi natin ito tinatanong sa ating mga sarili. Mas nakikita natin yung pagkakamali ng iba dahil mas madali sa atin na i-examine yung buhay ng ibang tao kesa sa ating sarili. But spiritual maturity now tells us na nire-require niyan
na mas stricto ka sa sarili mo, mas ine-examine mo ang sarili mong puso. Actually, mali nga yung sabihin i-examine yung sarili nating puso eh. Hindi natin yun kaya gawin. Kaya nga ang panalangin ni David, "Search me, O God." Ang Panginoon ang sumasaliksik ng ating mga puso. Dahil kaya tayong litlangin ang sarili nating puso. Sabi ni Paul, no? Sa inyong mga sarili, nagiging katisuran ba kayo sa ibang? So ano ba yung ibig sabihin ni Paul sa salitang stumbling block o katisuran? Pag natisod ang isang tao, anong nangyayari? Hinihinder mo ang kanyang paglakad. At unawa natin na ang Kristyanismo ay isang karera. Sabi ni Paul, it is a race. Kailangan natin tapusin. Ibig sabihin, kung lahat tayo nasa karera at naging katisuran ka, hadlang ka sa paglakad ng iyong kapatid sa Kristyanismo palapit sa ating Panginoon. So, ano ibig sabihin ngayon ng stumbling block with that definition? Kahit anong bagay na gagawin mo, na i-encourage o mapipilitan o ipagtutularan mo yung isang mananampalataya na labagin niya yung sarili niyang konsensya at pahinain niya ang paglakad niyang espiritual kasama sa ating Panginoon, yon ang pagiging stumbling block. And let me be strict, no? Gasgas na gasgas ang salitang stumbling block sa ating kapanahunan. Hindi ibig sabihin na naka-offend ka, stumbling block ka. Okay? Nililinaw ko lang yun. Say for example, kung may nagawa si Kuya Jess, ikinorek ko siya bilang pastor, diniretsa ko siya, at na-offend siya, kahit tama naman yung sinasabi ko, tumalis siya ng iglesia. Hindi niya pwedeng sabihin, ay nako si pastor, stumbling block yan, kaya ako umalis. Hindi po. Tandaan nyo na ang salita ng Panginoon by itself is offensive. Hindi po ibig sabihin nasaktan ka o na-offend ka o sumama ang loob mo, stumbling block na ang iyong kapatid. Nagiging stumbling block ang isang kapatid kung siya mismo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala. Paglayo sa iglesia na hindi nagiging tama ang dahilan. Ibig sabihin dito ni Paul, kung tayo mismo, pananalita natin, pamumuhay natin, ang nagkukos ng harm spiritually sa ating mga kapatid, dito tayo nagiging katisuran. Say for example, kung ginawa ko yung isang bagay, tinularan ka ng isang kapatid, ng isang mahinang kapatid, dahil tinitignan ka niya bilang isang matinong Kristyano at kapareho mo, siya rin ay nagkasala, ikaw ay isang katisuran. Kung nagkakasala yung isang kapatid, tapos imbis i-correct mo, in-encourage mo, minsan kasi nagkakamali tayo, alam natin, encouragement pa ang kailangan, samantalang ang kailangan ay review, correction. Kahit pa encouragement yan at comfort yan, I can say, ikaw ay isang stumbling block. Lagi kasing negative yung tingin ng mga tao sa stumbling block. Basta pag na-offend mo, stumbling block ka na, hindi po. Kahit hindi mo siya ma-offend, kung sinuport mo siya, kinomfort mo siya, habang siya ay nagkakasala, at tinulak mo siya lalong magkasala, ikaw ay isang malaking stumbling block. Yan po ang tamang definition niyan. At ibig sabihin lang dito ni Paul, yung liberty mo, bilang isang mananampalataya, hindi mo yan pwedeng gamitin bilang instrumento upang maging katisuran ka. Na pwede mong sabihin, ano bang paki ko? Wala naman akong maling ginagawa. Okay lang, kung matisod siya, kasalanan niya yun, hindi po. Ang sinasabi ni Paul, i-practice natin yung ating liberty na iniisip natin yung magiging epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. Ano, napaka-practical na bagay mo. Kami minsan mag-asawa, siguro testimony na rin po. May mga bagay minsan gusto namin bilhin, nagdadalawang isip kami. Kasi iniisip namin ano yung iisipin ng mga kapatira na makakakita sa amin. May karapatan ba kami? Meron. Pero sometimes, talagang pinag-iisipan namin dalawang ulit dahil ayaw namin na kung saan maging katisuran sa ibang tao. Bibigyan ko pa kayo ng isang example. Yung asawa ko noon, napakadugmatic pagdating sa pag-inom. No. Samantalang ang sabi sa Biblia, hindi ka naman pinagbawalan uminom, ang pinagbabawal ay drunkenness. Okay?
Pero hindi nyo natatanong, mahigit 2 taon na ako hindi umiinom kahit na wine. Umiinom lang ako ng wine kapag Santa Cena. Ibig bang sabihin, masamang uminom ng wine? Kasama ng asawa ko, isang glass sa isang gabi? Hindi. Pero bakit ko iniiwasan? Dahil magiging katisuran ako sa mga mas bata pang Christian. Okay? Can I practice my Christian liberty kung ginawa ko yun? Yes. Nagkasala ba ako sa Panginoon? No. Pero the higher good is to think about yung ibang Kristiyano na pwedeng matisod dahil sa liberty ko. Okay? So, ano yung punto lang? Kung mahal natin yung ating mga kapatid, sometimes, pipiliin natin i-limit yung personal freedom natin. Isa yun sa malaking ebidensya ng maturity. Hindi natin i-insist yung ating mga karapatan at kalayaan. Kita niyo yung kung gaano karadikal yung utos ng Panginoon. Hindi lang sapat na huwag kang magkasala. Ang kailangan mong gawin, kung kaya mo pang ilimit yung karapatan mo sa ikabubuti ng ibang tao, kailangan nating gawin. Isang mature na believer, masaya siyang sinusurrender yung personal niyang kalayaan para protektahan yung paglago ng mga taong nakapaligid sa. At yun din naman ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Binitawan niya lahat ng karapatan niya, binaba niya ang kanyang sarili para sa ating ikabubuti. So hindi po tanong dapat ng mga Kristyano, pwede ko bang gawin ito? Ang dapat na tanong, dapat ko bang gawin ito? Hindi ko pwede. At maraming bagay sa ating mananampalatayano na may kalayaan tayong gawin. Pero kung may wisdom tayo, itatanong natin, makakatulong ba ito sa ibang mananampalataya? Magkukos ba ito ng confusion sa mas batang Kristiyano? Masisira ba nito yung testimony ko? Ma-honor ba nito ang ating Panginoong Jesucristo? Dahil yung pag-ibig na tunay sa ating kapatid na tayo bitawan yung karapatan niyan for the sake ng spiritual welfare ng ibang tao. Pangalawang punto. Sabi ko nga, ang pag-ibig ng tama, mas binavalue natin ang iba kaysa sa sarili nating karapatan. Sabi po ni Paul sa kasunod na verses, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Yung liberty, govern yan ng pag-ibig natin sa iba. Samantalang dito kung titignan nyo, no, si Paul, ina-acknowledge niya openly. Walang masama kung kakain sila ng karne. Hindi sila magiging marumi. Tama ka, doctrinally, sinasabi ni Paul, hindi ka magiging marumi. Pero sinasabi niya rin, being right is not enough. Yung katotohanan na walang pag-ibig, destructive yan. Lalo na sa mga mas mahihina Kristiyano. So, nire-remind tayo ni Paul, kung tayo yung malalakas na Kristiyano, mga mature na Kristiyano, hindi natin pwedeng i-exercise yung liberty natin without regard sa konsensya ng mga taong nakapaligid sa atin. It is as if sinasabi ni Paul na yung kaalaman natin sa mga doktrina at sa Biblia, hindi yan ang pinakamataas na value ng isang Kristiyano, kung hindi pag-ibig sa kanyang kapatid. At kung makikita nyo, no, kung bakit natin kailangan gawin ito. Dahil binibigyan ng Panginoong Jesucristo ng infinite value ang bawat isang mananampalataya. Bakit ka daw hindi kakain ng meat? Hindi dahil lang gusto mong ingatan yung kapatid mo. Ang sabi doon, ang description doon sa kapatid mo, for whom Christ died. Dahil kinamatayan niya ng ating Panginoong Jesucristo. So think about it. Next time na tempted tayo na i-disregard ang kahit sino man sa loob ng iglesia, alalahanin natin na kinamatayan niya ng ating Panginoong Jesucristo. Whether yung mahina, yung immature, yung pasaway, ayaw man natin sa hindi, binilihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yung punto ko? Kung Panginoong Jesucristo mismo, He deems this person worthy ng kanyang buhay, why can't we say na worthy yan ng ating pasensya?
konsiderasyon sa mga bagay na ating gagawin. Lahat tayo, dala-dala natin ang isang value na kailanman hindi tayong pantayan ng mundo kung bakit natin kailangan laging i-consider ang bawat isa. At ang sunod na sinabi ni Paul, let not then your good be evil spoken. Meaning, yung testimony natin bilang mga mananampalataya is more valuable than our personal liberty. Pwedeng may gagawin ka, it's lawful. Sabi ko, hindi ka naman nagkakasala. Pwedeng may gagawin ka, personally para sa iyo, beneficial. Pero kung yung bagay na yan, consistently sisiranin yung testimonya mo o magiging source ng offense sa iyong kapatid na hindi naman na kailangan pa. Spiritual wisdom, bakit tinatawag tayo ng wisdom ng Panginoon? Na i-abstain ang ating mga sarili sa mga bagay na yan. Because at the end of the day, your goal is not to prove how free you are o how right you are. The goal ay makita ng mga tao ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, ano yung punto? Tanungin natin honestly yung mga sarili natin. May mga bagay ba na ini-insist ko na kung saan nakakasakit sa ibang kapatid? Are there times na kung saan mas gusto kong ingatan yung karapatan ko kaysa ingatan ang aking kapatid? End of the day, ang point na, kung sinet aside ng ating Panginoong Kristo ang glory na sa langit para sa kapatid mo, sino tayo para hindi natin kaya i-set aside yung personal nating preference para sa edification ng ating mga kapatid? Pangatlo, kung bakit natin gagawin ito, pinakita sa atin ng Panginoon yung objective. Dahil ito ay magpa-prioritize ng kingdom ng ating Panginoon. Pinauling verse na binasa natin. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ano ang sinasabi nito? Ang kaharian ng Panginoon is far more than external practices. It is far more than the concern ng liberty natin. Itong mga Roman believers ang pinagtatalunan nila, pwede ba yung mga pagkain? Pwede bang celebrate yung ibang holiday? Mantalang sinasabi ni Paul, ang kaharian ng Panginoon is more than the external regulation na ating pinagtatalunan o sinusunod. Christianity is not about diets, ceremonies, tradition, or preferences. Christianity is about a transformed life. Isang bagong buhay, ay isang buhay na binago ng ating Panginoon. So ano sinasabi ko? Hindi po natin sinasabi rito na magkonsintihan tayo ng ating mga kasalanan na binabalansin ko lang. Pero sinasabi niya rito, huwag tayong maging isang iglesia na sobrang consume ng mga secondary na bagay, samantalang nine-neglect natin yung mga primary na inutos ng ating Panginoon. Dahil ang tunay na marka ng kaharian ng Panginoon, ang sabi doon, righteousness, peace, and joy. Ito ang kaharian ng Panginoon, righteousness, isang buhay na ino-honor ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan at pagsunod. Pangalawa, sabi doon, peace. Ibig sabihin, makikita mo na ang bunga ng pagsasakripisyo mo, ng personal liberty mo, yung mga relasyon mo, minamarkahan ng pagpapakumbaba, ng unity, ng reconciliation, ng kapayapaan. Kung ang isang Kristiyano, makikita mo na wala siyang kapayapaan sa mga relasyon niya, wala siyang kapayapaan sa harap ng ating Panginoon. Pangatlo, sabi doon, joy in the Holy Ghost. Pag sinabi natin joy, iba yan sa happiness. Ano po yung pinagkaiba? Joy is At siya mas malalim. Yung happiness nakabase sa circumstansya. Masaya ka kapag kumpleto ka, masaya ka kapag meron ka, masaya ka kapag mayaman ka, masaya ka kapag busog ka. Pero hindi po yan ang sinabi, hindi happiness ang sabi, joy.
Marka ng isang tunay na Kristiyano kung bakit niya nagagawa, i-give up yung spiritual liberty niya. Kasi kahit i-give up niya yung personal rights niya, wala doon yung kasiyahan niya. Kung hindi sa banal na espiritu na nagagawa niya yung tama at nauuna niya yung kapakanan ng kanyang kapwa. Yun ang marka ng maturity. Sabi doon sa panghuli, for he that in this thing serveth Christ is acceptable to God and approved of Him. Pag namuhay tayo ng ganito, we please God, matutuwa sa atin ang ating Panginoon at napapatatag natin ang testimonya natin sa harap ng iba. Yung approved of men po dito, hindi po yan maging men pleaser tayo ha. Sinasabi lang yan, pag maayos ang pananaw natin, kaya natin isakripisyo yung karapatan natin, yung mga bagay na pwede naman natin gawin para sa ating mga kapatid. Natutuwa, nagadala ang Panginoon at nabubuo yung testimonya natin bilang mga Christian. At tingnan nyo yung order mo. Ang una doon, acceptable to God, bago yung approved to men. Dahil kung gagawin mo man ito, hindi para i-please yung mga kapatiran sa loob ng iglesia. Gagawin mo yan dahil ang unang mong hinahanap, approval ng ating Panginoon. Na matuwa at magalak sa atin ang ating Panginoon. Dahil ang katotohanan yan, the world will disagree with our doctrine. Pwede nilang i-deny yung doktrina natin, pwede nilang ayawan at sabihin hindi totoo yung mga pinaniniwalaan natin. Pero mamumuhay tayo ng ganito, hindi nila kayang i-deny na umiibig tayo katulad ng Panginoong Jesucristo. Now, ano yung application? Ano yung nagpo-consume ng attention mo spiritually? Mga secondary issues sa loob ng iglesia, personal preference, ipanalo ang mga argumento, o are we pursuing yung mga bagay na nagmamatter sa ating Panginoon? At kung gagawin man natin ito, it's not about us compromising. Hindi po yun ang punto. Pero ang punto nito, end of the day, maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo na hindi tayo nagiging makasarili. Yun lang naman yung punto ng buong chapter. Kung Kristiyano ka, huwag kang maging makasarili. Ang tunay na Kristiyano, uunahin ang kapakanang spiritual ng ibang tao. So, paano nito sinasanctify ang church bilang summary at conclusion? Una, sabi natin, tinuturuan tayo na mas i-value ang ating kapatid kaysa sa sarili nating liberty, sa personal nating kalayaan. Pangalawa, tinuturuan tayo na kung saan hindi natin kailangan maging stumbling block sa loob ng ating iglesia. Kung kaya natin iwasan natin kahit hindi pa mali ang ating gagawin. I-redirect natin yung atensyon natin sa mga eternal priority ng ating iglesia kaysa sa personal nating kagustuhan. Higit sa lahat, ang tunay na iglesia, kahayaan ng Panginoon, sabi natin, it is marked by righteousness, by peace, and joy. Bilang illustration, pag nakakita ka ng isang kuya, for example, yung kuya, 15 years old, may kapatid siyang bata na 4 years old. Tumatawid sila sa ilog na malakas. Medyo malakas yung bakos. Yung kuya, kung gugustuhin niyang lumakad ng mabilis, pwede niyang gawin. May kailangan siyang gawin. Masama ba yun kung maglalakad siya ng mabilis? Masama. Iwanan yun. Karapatay na yun. Pero, kung matino siya kuya, sasaalang-alang niya yung oras niya na matagalan siya sa pagtawid para hawakan yung kamay ng kanyang kapatid at sabay silang at kung gagawin niya yun, nawala ba yung kalayaan niya? Mas pre-practice niya yung kalayaan. Pinili niya yung ibigin ng kanyang kapatid kesa ang kanyang sarili. Diyan po muna natin tatapusin ang ating devotion. Sino po ang may insight or prayer request? So, unahan naman tayo sa likod tayo last time. Maganda yung devotion.
Nabigyan mo naman, Pastor, ng hustisya. Kanina kasi nagtatanong ako, pero dapat balanse kasi